At buksan po natin ang ating Bible sa Aklat ng Roma, chapter 8, verses 8 to 11. Kaya nga ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu, kung totoong nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. Pero dahil nasa inyo na si Kristo, namatay man ang katawang ninyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil itinuring na kayong matuwid ng Diyos. At dahil nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Jesucristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Kami po, Diyos, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa panibagong pribileyo na kami ay sama-samang manambahan sa inyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa aming pong buhay. Maraming salamat sa inyong pag-iingat. At maraming salamat, Panginoon, sa lahat na kinaharap naming pagsubok na aming napagtagumpayan dahil kayo ang Diyos na sumaamin. Ngayon, Panginoon, nananalig kami na ang mga awiting papuri at pagsamba, maging ang pagbabasa ng iyong mabuting balita, ay nagsilbing kagalakan sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo ngayon ang inyong salita na aming pag-aaralan, kasangkapanin niyo lang po ako upang ang inyong dakilang kalooban ang maipahayag sa buhay ng bawat isa po sa amin. At hayaan niyo ang banal na Espiritu ang siyang maging dakilang tagapagturo po namin, Panginoon. Kayo ang Diyos na umakay sa amin sa landas ng katwiran, patungo po sa pamumuhay ng may kabanalan. Salamat po at lahat ng biyaya, pagpapala, lahat, Panginoon, ang inilaan niyo para sa amin ngayong araw nito. Ito'y aming matanggap, sapagkat ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos, makakaupo na po kayo. Kagalakan pong muli na kayo ay makasama at purihin ang Panginoon. We are in the last quarter of the year 2024. Di po natin kayang paliwanag ang bilis ng panahon, paglipas ng panahon. At siguro may mga nakadungaw na sa inyong mga bintana at may mga pinatutugtog na rin kayo bilang pagpapatunay na nasa simoy na po tayo ng Kapaskuhan. We will continue our teaching regarding the Holy Spirit at nasa series nga po tayo ng Book of Romans. At ngayon nga po ang pag-aaralan po natin ay Spirit-led life. Pero bago natin yung pag-aralan, di po ba kayo nagtataka bakit na, halimbawa katulad ko po, no? Di ba kayo nagtataka, bakit ba ang bilis tumaba ng isang tao? Okay? Ito po ay para sa lahat. At ito po ay pagsusuri at pag-aaral na ibinigay ni Dr. Willie T. Ong. Okay? So, nais ko lang pong ibahagi po ito sa atin. Okay? Kasi ako po, nagtataka, ang konti-konti ko lang kumain, pero hindi mabawas-bawasan yung timbang ko. Okay? At ayon sa pag-aaral, sabi raw po, kapag tayo po ay tuloy-tuloy sa pagkain, nadadagdagan po tayo sa loob ng isang taon ng 4 na kilo hanggang 5 kilo. Okay? So, mga dahilan, bakit ba ang bilis tumaba ng tao? Kasi mabilis tayo kumain, pero hindi natin nangunguya ng gusto ang pagkain. Kaway-kaway sa mga nagmamadali, pati sa pagkain, di ba? Pangalawa, laging nakaupo, kulang sa ehersisyo. Okay? Kaway-kaway din dyan sa mga palaging nakaupo. Pangatlo, laging puyat. Madalas nag-stress eating. Okay? Pang-apat, madalas naka-soft drinks, kulang sa pag-inom ng tubig. Hindi po ako mahilig sa soft drinks. Okay? Panlima, mahilig sa matamis, kulang sa fiber. Ako po ay merong sweet tooth. Ang gusto ko pagkatapos ko pong kumain, naghahanap po ako ng panghimagas. Pag walang panghimagas, nanghahanap ako ng chichirya. Hindi ko po maipaliwanag parang ganun lang po. Masaya na ako na nakakaubos po ng cornic.
Ganon, ano? Tindi, nakakaubos no? Pang-anim, wala sa tamang oras sa pagkain nakakapagpabagal ng metabolism. Kasi yung ating katawan po ay meron pong body clock na tinatawag. Kaya nga 'di ba, dapat pala as early as 6 or before 7 tapos na tayong mag-agahan. Pagkatapos alas 12 ng tanghali kumakain tayo uli. Pagkatapos alas 6 ng gabi. Kaya lang lahat ng 'yon idea lamang, hindi po natin nasusunod 'yon. Kasi yung iba sa atin matutulog mga alas 2 ng madaling araw. Definitely hindi ka magigising ng alas 6. Malamang ang pinakamaaga mong gising yan alas 7, alas 8. Doon ka palang kakain, alas 9, yung iba katulad ko po, hindi po ako nag-aalmusal, kape lang. Masama rin pala sa katawan po yun. Kaya pa man, nakasanayan na po natin yun So, ang hindi natin nalalaman, may nangyayari pala sa metabolism ng katawan natin at nakapagpapabagal po yun. At pang-pito, hindi po balance yung diet natin. Mahalaga pala na pagdating ng gabi, yung kinakain natin, hindi na po mabibigat. Sapagkat nagpapahinga na po dapat yung katawan natin. Kaso, ang problema, sa umaga tayo hindi kumakain ng marami, pagdating ng gabi, doon tayo humahataw ng gusto. Bakit? You've worked all day and you deserve to feed yourself, to indulge yourself. At kung hindi ka pa kontento, mag-ice cream ka pa niyan, magmi-milk tea ka pa niyan, at hindi lang yun, kakain ka pa ng fries na may ibang mga flavors para masut mo naman yung cravings na meron ka. Now, all these things are factors ayon sa pag-aaral po ni Dr. Willie Ong kung bakit ang tao po ay tumataba. At hindi naman po natin kailangan pang ispilengin yun, isa-isahin yun Kung madalas po tayong kumakain talaga, definitely, tataba po tayo. Kaya lang, meron dapat kasi tayong tinatawag na pagkukontrol sa ating sarili. Yung age na halimbawa po ay 13 hanggang 25 years old, yan po, matinding metabolism ng katawan yan. Kaya kahit isang bandihadong kanin ang kainin yan, walang problema. Kasi mabilis yung metabolism ng katawan, nabe-burn nila kagad ang calorie, nabe-burn nila kagad yung carbohydrates at wala pong nagiging effect yun. Pero, pag ikaw ay nagkaedad na ng 40 pataas. Yan na po makikita po natin yan. Okay? So, bakit ba natin ito pinag-aaralan? In the natural, kapag ka ang ating pong katawan ay hindi po natin sinupil, kinontrol, makikita yung effect sa ating pong katawan. Ganon din po ang ating pag-iisip. If our mind is not controlled, ibig sabihin mga kapatid, kung ano-anong tumatakbo sa ating pag-iisip. Meron po akong nabasa na post, at ang sabi doon sa post na yun, train your mind to think positively to every situation. Ilagay daw po, sanayin daw natin ang ating kaisipan sa pag-iisip ng mabubuting bagay sa lahat ng pagkakataon. Totoo naman Kasi kapag hindi natin tinrain ang ating isip, madalas ang makikita natin mga pangit na sitwasyon. At napakadali po nating mag-react kapag ganon. Okay? Bakit ba traffic? Bakit ako malilate? Yung mga ganon, di ba? Lahat na lang puro bakit. Pero kapag tinrain mo yung kaisipan mo na merong purpose ang lahat ng bagay, cool ka lang. Chill ka lang, di ba? Sapagkat alam mo, may inaalawan Diyos na pangyayari sa ating buhay para sa ikabubuti natin. Now, the topic that I would like to discuss to you today is about spirit-led life. And what is the main idea of this topic? A spirit-led life is a life that is not dominated by the desires of the flesh. Definitely. Okay? Sapagkat spirit po ang dapat manguna sa atin, hindi dapat nangingibabaw ang mga bagay na gusto ng ating punlaman. Paano yun? Nabubuhay tayo sa mundong ito. At ang sabi ng unang Thessalonica, chapter 5, verse 23, we are composed of the spirit, soul, and body. Kaya lang, papansinin po natin, yun ang sinabi ni Apostol Pablo at ang una ron bilang mga mananampalataya, spirit, soul, and body. Pero kung hindi tayo spirit-led, ang mas nangingibabaw sa atin yung body, soul, and spirit. At ito po ang dahilan mga kapatid kung bakit natin dapat pag-aralan to. We would be, for the entire month of
September, we would be just revolving in the book of Romans. At ito po yung dapat na matutunan ng bawat isa po sa atin. Last Sunday, I discussed yung no more condemnation. And that is found in Romans chapter 8 verses 1 to 11. At bunga ng aming pong naging pagdalo sa expository preaching workshop, nakita ko po, meron pong 3 subdivision yung pag-aaral po natin about the book of Romans. From Romans chapter 8 verses 1 to 5, it is the life in Christ. Romans chapter 8 verses 6 to 8, ito yung life in the flesh na binigyan ng contradiction ni Apostol Pablo. At from Romans chapter 8 verses 9 to 11, dito naman ipinaliwanag ni Apostol Pablo yung magiging biyaya, magiging pagpapala na tatanggapin natin kung tayo ay magpapasakop sa Espiritu ng Diyos. So, now, the life in Christ is set free from the law of sin and death. The life in Christ have a sure justification. And the life in Christ is a spirit-led life. While the life in the flesh leads us to death, leaves us hostile to God, and leaves us to a place that cannot please God. So, papansinin po natin yan. Merong comparison, okay? Merong contradiction. Ang buhay na ang umaakay sa atin ay banal na espiritu at ang buhay na nangingibabaw ay ang kagustuhan ng ating laman. Kaya mahalaga na dito po tayo pumunta. Yung life in the spirit. At ano po yun? It's a life of power, life of righteousness, and life of resurrection in Christ. So tatalakayin po natin ngayon yan. How to have a spirit-led life. Paano tayo magkakaroon ng buhay na ang nangunguna sa atin ay hindi po ang ating laman, nangunguna sa atin hindi ang mga bagay na kagustuhan po natin, kundi ang banal na espiritu. Unang-una na dapat maunawaan po natin, ang ating katawan ay hindi po natin na pag-aari. Simula nang tayo kumilala tumanggap kay Jesus, ang sabi ng 2 Corinto chapter 5 verse 17, tayo ay bagong nilalang na. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, siya ay bagong nilalang na, wala na ang kanyang dating pagkatao, siya ay isang bagong nilalang. At ang sabi ng Roma chapter 8 verses 8 to 9, kaya nga ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang taong Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. So, dito natin makikita, simula pala nang tayo tumanggap sa Panginoon, ang dapat na binibigyan na po natin ng kalayaan ay ang Diyos na kumilos sa ating buhay. Tandaan po natin, mga kapatid, ang lumikha sa atin, walang iba kundi ang Diyos. At ang totoo, time will come, pag namatay tayo, babalik din tayo sa Diyos. Kaya lang, mga kapatid, pag tayo po ay nabuhay sa sarili po nating kagustuhan, yung pagbalik natin sa Diyos ay meron pong hatol. Hatol, kung hindi natin kinilala tinanggap si Kristo, ay patungo sa kapahamakan. Pero kung kinilala tinanggap natin si Jesucristo, tayo ay babalik sa Diyos at makakapiling tayo ng Diyos magpawalang hanggan. So, paano po natin mapapayagan ang banal na espiritu na kumilos sa ating buhay? Okay? We must understand that our body is not our own. Therefore, meron tayong mga bagay na dapat gawin. Sabi ng unang Korinto, chapter 6, verses 19 to 20, kaya lumayo kayo sa sexual na imoralidad. Ang ibang kasalanang ginagawa ng tao ay walang kinalaman sa kanyang katawan. Ngunit ang gumagawa ng sexual na imoralidad ay nagkakasala sa sarili niyang katawan. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Pansinin po natin itong mabuti. It was not written by Apostle Paul to the believers in the church of Corinth just because Paul wants to rebuke them of living a life of sexual immorality. No. Paul gave this instruction to the church at Corinth in order for them to live their life according to the will of God. Kung tatanungin ko po kayo, lahat tayo nandito, kasi maging kayo po nakasama po natin online. Gusto ba nating mabuhay nang nakalulugod sa Diyos?
Bilang isang anak, gusto ba natin na kaluguran tayo ng ating mga magulang? O gusto nating maging sakit tayo ng ulo ng ating magulang? O maging pasaway tayo buong buhay po natin? Definitely, ayaw naman natin ng ganun eh. Kaya lang yung human nature natin, yun na nagsisilbing dahilan kung bakit nakaka-disobey tayo, sumasagot tayo sa ating magulang, nalalapastangan natin sila, nagbibigay tayo ng pasakit sa kanilang kalooban. Kahit na anong bilin, kahit na anong malasakit, kahit na anong pagmamahalang ipakita sa atin, we disobey. Why? Because that is our human nature. Pero pwedeng mapalitan yung human nature na yon kung pangungunahan tayo ng banal na espiritu. So, what are the benefits of God being the owner of our body? May typographical error ako. So, tatlong bagay. God gives us deliverance from lustful desires. Pangalawa, deliverance from distraction. At pangatlo, dedicated life for God's glory. Tandaan po natin to. Kapag pinayagan natin at naisip po natin at nakalagay sa ating pong kaisipan na ang ating katawan ay hindi na nating pag-aari, dapat maunawaan ng bawat isa po sa atin na tayo'y pinalaya na ng Diyos sa mga nasain ng ating laman at tayo po ay ilalayo ng Diyos sa anumang kapahamakan upang ang ating buhay ay maitalaga natin sa Kanya para sa Kanyang kalwalatian. Alam po ninyo, gustong-gusto magmaneho ng misis ko. Nangangarap na po siyang magkaroon ng sarili niya sasakyan. Definitely, kailangan muna niya ng lisensya. Naikuha ko na siya ng lisensya kahit na hindi po siya, marunong talaga magmaneho. So, halos every other night yun magsasabi sa ano kaya magandang sasakyan? So, pinababaya ko lang naman, sinasakyan ko lang din siya sa mga bagay na gusto niya. Tapos, nagulat ako, nag-message pala kay Pard, sa kay Mars. Nagtatanong. Ibig sabihin ba, pagka ganun talagang desidido na siyang magkaroon ng sasakyan. At ang palagi nga niya sinasabi sa akin, nung tumaob yung bangka na sinasakyan po namin sa Surigao, nabuhay ka pa para bilang mo ako ng sasakyan. Ha? Sabi ko gano'n sa kanya. So, sabi niya, kailan ba ako tuturuan magmaneho ng sasakyan? Sabi ko, mag-enroll ka na lang. Kasi pag nag-enroll ka, matuturuan ka ng tama. At saka isa pa, sabi ko sa kanya, hindi natin pag-aari yung sasakyan. Ito'y pinagkatiwala ng church sa atin. So ayokong may mangyari doon sa sasakyan. Nag-message pala si Pards. Pwede naman, sabing gano'n. Di ngayon, kahapon, tinuruan ko po. Sumama sa akin, hinatid ko si Isha doon sa classmate niya. Dahil magkaiba na sila ng school. So pauwi, sabi ko, siya, sige, ikaw magmaneho. Oh, talaga ha? Talaga? Oo, sige, ikaw magmaneho. So, doon kami sa sementeryo para wala masyadong sasakyan. So, tinabi ko. Okay? So, excited na excited. O, di tinuro ko po sa kanya. Itong gagawin. Ayusin mo muna yung upuan. Kung saan ka komportable, nakita mo yung lahat. Hindi ko makita. Kailangan, medyo mataas pa yung upuan. Sabi ko, hindi, kaya mo yan. Huwag masyadong malapit na nakaganong ka kasi hindi mo turn yung manibela. Kailangan sakto lang na ganyan. Pagkatapos, kinakailangan, tingnan mo muna left side mirror, right side mirror, yung rear view mirror. Hindi ko nga kita Pwede naman i-adjust. Okay? So, sa madaling salita, tinuro ko yung basics sa kanya. Eto na. Sabi ko, paandarin mo na yung sasakyan. Huwag mo tatapakan ng kaliwang paa mo yung brake. Ang ipantatapak mo sa brake, yung kanan din paa mo. Hindi mo pwedeng i-cambio yung stick, shift gear, nang hindi ka nakatapak sa brake. Di yun lang muna, mga basic. Mga 5 minuto hanggang 10 minuto kami, dun lang sa basic na yun. So, okay, nung di umandar na. Ba, nung umaandar na, excited. Sabi ko, dahan-dahan lang. Sabi ko, dito ka sa linya na to, huwag mong kakainin yung gitna. May gitna ang linya na yan, huwag kang pupunta ron. Ang problema, natataranta pagdating sa mga ganung bagay. Pagdating sa intersection, sabi ko, dahan-dahan, pumreno ka. Nung malapit na nakikita niya, biglang, hindi lahat kami gumanon. Kaming dalawa, gumanon kami. Sabi ko, dahan-dahan lang. Huwag kang malilito. Kailangan ng presence of mind. Tapos, pagdating na naman doon sa, nakakabig niya na naman. Sabi niya, hirap na hirap ako. Hindi ko malaman. Sabi ko, teka muna. Tabi mo na nga.
Naka-turn naman siya, naka-cross naman ng intersection, pero nung magta-turn na po talaga, sabi ko, tabi mo na. Ayoko na, sabi niya gano'n. Ayoko na. Sabi ko, alam mo, kailangan kung buo sa loob mo na magmaneho ka, kinakailangan, hindi ka na di-discourage. Kinakailangan, constant practice yan. Kasi driving is a skill. Hindi dahil marunong ka na magpatakbo, takbo ka lang ng takbo. Hindi. Kinakailangan, alam mong kalkulahin kung may sasakyan sa kaliwa, may sasakyan sa kanan, may mabilis na sasakyan sa likod mo, at may mabilis na sasakyan parating sa harap mo. So lahat ng yun, ang hirap magturo, di ba? Pero kailangan ko ituro sa kanya yun. Kasi meron siyang bagay na gustong mangyari sa kanyang buhay. Alam nyo, ang pinakamahirap sa lahat, yung turuan tayo eh. Bakit? Lalo na kapag meron na tayong sariling kaisipan. At lalo na kapag meron na tayong gustong mangyari sa ating buhay, mahirap para sa atin na tayo'y turuan kasi marami na tayong inalam. Nagbasa-basa na tayo, nanood na tayo, nakinig na tayo sa iba. Pero ang mahirap yung kapag tinuturuan ka na ng mga tama na dapat mong matutunan sa iyong buhay. Tulad po nung sinabi ko sa kanya, hindi natin pag-aari yung sasakyan. Ito'y pinagkatiwala lang sa atin. Kaya dapat maingat. Pero kailangan ma-overcome ko rin po yun. Bakit? Kasi wala na may ibang magmamalasakit sa asawa ko, kundi ako. Dahil desidido siyang matutong mag-aral eh. Ngayon, pagkatapos po namin ganun, saan ba ako pwede mag-enroll? Okay? Tingnan mo, sa A1 Driving School. Okay? Kasi ako po, kahit na marunong ako magmaneho, nag-aral po ako. Kasi maraming bagay na pwedeng ituro sa atin, pero meron din maituturo ang school sa atin na hindi katulad nung nagtuturo sa atin nung mga tao na may alam. May benefits pareho. Na gusto ko sabihin sa bawat isa sa atin. Ang banal na spirito, definitely, pagka tayo ay tinuruan para sa ikabubuti natin. Pero, wag nating kalilimutan. Kahit na meron na tayong sariling kaisipan, meron na tayong mga bagay na gusto, meron na tayong mga bagay na nakakasanayan. Okay? Wag nating kalilimutan. Ang ating katawan, hindi natin pag-aari. Pag-aari po ito ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Pangalawa, 3 bagay lang naman yung pag-aaralan po natin. You must be dead to sin, but alive in Christ. Kinakailangan patay na tayo sa pamumuhay sa kasalanan at nabubuhay na tayo para kay Kristo. Sabi nga ng verses 8 to 9, kaya ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. So 3 bagay din po makikita natin dito. If we are dead to sin but alive in Christ, 3 bagay po. Benefits of a spirit-led life. Okay? Kinakailangan patay na tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi na yung fleshly desires natin ang naghahari sa atin. Hindi na yung katulad ng, gusto kong kumain. Okay? Order ako ng ganito. Kailan ba yun? Pwera kagabi, nung isang gabi. Lakas kasi ng ulan. So, pag uwi namin, sabi ko kay Cathy, sabi ko, may ulam na ba tayo? Meron tayong sabaw, pero ulam, wala pa. Sabi ko, sige, umorder ka na lang, mag-food panda ka na lang. So, nung nandun kami sa church, sabi ko, umorder ka na ngayon para pagdating natin sa bahay, it would take 30 minutes, para nakasaing na ako. Tapos, dadating na yung ano. Di ngayon, naka-order na po siya, ng ulamin po namin. Maya-maya, tumatawag po yung food panda. Sabi, andito na po ako sa labas. At lumabas ako ngayon. Paglabas ko, wala naman yung rider. Tapos, ginawa ko, tinawagan ko po yung ano, kasi siya umorder. Sabi nung rider, nandito po ako sa tapat ng Harvest Church. Sabi ko, hindi po kami nakatira dyan. Dito po sa bahay sa 34th Street. Dito nyo nilagay yung pin location nyo eh. Sabi ganun. Lakas-lakas ng ulan eh. Sabi ko, pasensya na po kayo. Sabi kong ganun. Pwede po bang pakidala nyo na lang po rito? Kasi naman, bakit nyo dito nilagay yung pin location nyo? So, sa madaling salita, mga kapatid, pwede kong mag-react. Okay? Nakikiusap nga po ako kung pwede nyo dalhin na lang dito.
Buti na lang, sabi ko kay Cathy, sabi ko, alam mo, bigyan mo ng tip yung rider. Kasi umuulan eh. Bigyan mo siya ng tip. At binigyan niya nga po ng tip. Pagdating ng rider doon sa bahay namin, inabot sa akin yung biniling ulam. Sabi, thank you po. So, kasi hindi po ako pumatol sa kanya. Alam nyo, alam ko naman na marami po sa atin may mabubuting kalooban. Pagka isang tao, ano na siya, yung toxic na siya, wag mo na sabayan. Kasi pag sinabayan mo yun, salubong kayo, sabong ang mangyayari. So, bilang mga mananampalataya, dapat nakikita natin yung mga ganung pangyayari sa buhay natin. Na pag sinabayan natin, mas lalo po tayong hindi tama kesa dun sa tao na nagre-react dahil sa pangyayaring pagkakamali po natin. We must be dead to sin but alive in Christ. Pangalawa, dapat ang patnubay ng banal na espiritu ay lagi po nating nararanasan. Halimbawa, sa inyong pagpapatakbo ng sasakyan, napakahalaga na bago kayo umandar o habang kayo umaandar, nagpe-pray kayo, Lord, gabayan niyo po ako. Okay? Ako nga nagpe-pray na akong ganun. Minsan umandar na ako, sabi ni Miko, Daddy, pray. Okay? Kasi nakasanayan na nung mga anak ko. Na hindi kami tumatakbo ng sasakyan nang hindi kami nagpe-pray. Nakasanayan nila na hindi sila papasok sa school, na hindi ko sila ipinagpe-pray. Kasi napakahalaga nun, mga kapatid, na hinihingi natin palagi ang gabay, ang patnubay ng banal na espiritu. At pangatlo, we determine our life in Christ. Ibig sabihin, mga kapatid, alam natin na nabubuhay tayo hindi para sa sarili nating kagustuhan, kundi nabubuhay tayo para sa kalooban ng Diyos. Pansinin po natin to. Nag-message po si Bev sa akin. Pastor, hindi po ako makakatayo sapagkat minug po yung oras ng practice na ngayong umaga. Sabi ko, okay lang. Tapos nag-message din si RJ. Ako, sabi ko, sino kaya ang tatayo? Bukod kay Cielo. Ando pa nga pala si Maymay. So, salamat sa Panginoon. May backup, di ba? May mga pagkakataon ng ating buhay na nawawala tayo sa routine. At dito natin kailangan ng banal na espiritu sa buhay po natin. May mga pagkakataon sa ating buhay, hindi tayo nakakapagbasa ng Bible, hindi tayo nakakapag-pray, hindi tayo nakakapag-devotion. At dito natin kailangan ang patnubay ng banal na espiritu. Kasi we do not rely on our own understanding, but we rely on God. We rely on the leading of the Holy Spirit sa buhay natin. Kasi may mga pagkakataon na talagang mawawala tayo sa nakakasanayan po natin. At minsan, inaalaw ng Diyos yun para patunayan sa atin, hindi tayo, kundi siya ang may control ng buhay po natin. Alam nyo, ang pinakamahirap sa lahat, yung ikaw na magulang, ay akala mo okay ang lahat. Tapos bigla kang magugulat. Meron palang hindi tama. Meron ka palang nakalimutan. Meron ka palang naging pagkukulang. Yun ang pinakamahirap sa lahat. Kasi walang mabuting magulang, walang makadiyos na magulang na nagbalak ng kapahamakan para sa kanyang anak. Kung tayo bilang tao, ganun ang ating mentality, ganun ang ating perspective sa buhay, di lalo na ang Diyos. Kaya lang dito natin makikita, mga kapatid, not until we become dead to sin and alive in Christ, we cannot be determined to live a life nakalugod-lugod sa ating Panginoon. So, mahalaga na pinaglalabanan natin ang gawa ng kasalanan. Mahalaga na ginagawa natin ng paraan na hindi tayo mabalik sa pagkakamali katulad ng dati. Kung hindi sa tulong ng Diyos, makapamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Kanya. Panghuli, at dito na po tayo magtatapos. We have Christ's righteousness. So yung una, our body is not our own, but it is God's. Pangalawa ay yung pong we must be dead to our sin, but alive in Christ. At pangatlo, we must have Christ's righteousness. Sabi ng Romans chapter 1 verses 10 to 11, hindi ko po napalitan. Pero dahil nasa inyo na si Kristo, mamatay man ang katawan nyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil itinuring na kayong matuwid ng Diyos. At dahil sa inyo na ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Jesucristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong katawang may kamatayan.
Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. The truth is, on our own, hindi natin kayang mabuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. On our own, hindi natin kayang ituwid ang pamumuhay po natin. On our own, hindi natin kayang magbigay kaluguran sa Diyos. Kaya nga natin kinailangan si Jesus sa buhay natin. Kasi nung tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, yung righteousness ng ating Panginoon ang siyang napunta sa atin. Sabi po ng 2 Korinto chapter 6, okay? Kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya'y maituring tayong matuwid ng Diyos. Ang tawag po dito ay propitiation, na kung saan it was imputed to the Lord Jesus Christ, yung kasalanan natin, samantalang it was imputed to every one of us, the righteousness of the Lord Jesus Christ. So what are the benefits of Christ's righteousness in us? Ano ang pakinabang natin dahil tinanggap natin ang katwiran ni Kristo sa ating buhay? Now, we are designed to experience victory. Ito na yung plano ng Diyos. Lumalakad na tayo sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. We are determined to overcome every trial, every temptation, every challenges that we face in life. Doon na tayo dapat talaga na hindi na tayo nagpapatalo pa sa gawa ng kalaban o sa tawag ng ating laman. And we are destined to experience the resurrection life of Jesus. Na ibig sabihin nito, mga kapatid, it's no longer us who live, but Christ who lives in us. Sabi ng Galatians chapter 2, verse 20. I want us to see this. In Galatians chapter 5, verses 21, 22, sinasabi nun, okay? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. So, para ma-determine natin kung tayo nga ba ay pinangungunahan, ang umaakay sa atin talaga ay ang banal na Espiritu, dapat hindi na struggle sa ating manaig ang pag-ibig. Hindi na struggle sa atin manaig ang kagalakan. Hindi na struggle sa atin manaig ang kapayapaan. Kasi dapat normal na natin itong nararanasan sa ating buhay. Mahirap kapag sinasabi natin na Christian tayo, pero hindi natin nararanasan yung bunga ng banal na Espiritu sa buhay natin. Dito natin dapat talaga tanungin ang ating sarili. Are we living a life that is led by the Spirit of God? Or are we living our life according to our own desires? Kung hindi natin ito nararanasan sa buhay natin, then, kinakailangan ipag-pray natin. Hilingin natin sa Panginoon. Sabi na salita ng Panginoon, kung kayo na mga ama dito sa lupa, kapag ka humingi ang inyong anak ng isda, hindi nyo bibigyan ng ahas. Kapag ka humingi ang inyong anak ng tinapay, hindi nyo bibigyan ng bato. Ako pa kayang ama ninyo na nasa langit? Ipagkakait ko ba sa inyo ang banal na Espiritu? So, we ask the Holy Spirit. Halimbawa, may naging pagkukulang ka. Halimbawa, nagalit ka. Halimbawa, nainis ka. Halimbawa, nakapagsalita ka ng hindi tama. Immediately, sabihin mo, Lord, I'm sorry. Let the Holy Spirit take away my weakness. Palitan niyo po ito ng kalakasang nagmumula sa inyo. Let the Holy Spirit fill me. Let the Holy Spirit guide me. Kasi mga kapatid, pagka ang isang maling bagay ay hindi po natin hingi ng tawad sa Diyos, definitely ang mangyayari, nakasunod, pangangatwiranan natin yun. I-justify natin yung maling bagay na nagawa natin. Pero ang isang bagay na mali at pagkatapos na-realize natin at hiningi natin ng tawad sa Diyos at isinuko natin sa Panginoon, ang susunod po dito ay yung pagkilos ng banal na Espiritu upang alisin tayo sa diwastong pamumuhay. Mga kapatid, the Holy Spirit can lead us into all truth, sa lahat ng katotohanan. Can lead us from a life that is far away from God to a life that is so close to God. Bakit? Ano ba ang layunin ng banal na Espiritu? Is for us to be Christ-like. Para maging katulad tayo ni Kristo.
yung mga hindi magandang pangyayari sa ating buhay, tapos na po yun. Pwede po nating tuntungan yun para ngayon, sa tulong ng Diyos, maging kasangkapan niya tayo at makita sa atin ang kaningningan ng ating Panginoon. In summary, 3 bagay ang pinag-aralan natin. Your body is not your own. You must be dead to sin but alive in Christ. And you have Christ's righteousness. Sa bawat 3 pag-aaral po natin na yan, ay meron din pong 3 subtopic. The deliverance from lustful desires, deliverance from distraction, dedicated life for God's glory. At dito po sa you must be dead to sin but alive in Christ. Dead to sin but alive in Christ, direction of the Spirit is sure, determined life in Christ. And in the righteousness of Christ, we are designed for victory, determined to overcome, and destined to experience resurrection. Now, in all of this, meron pong nais ipabatid sa atin ang Panginoon. Malibang tayo nabubuhay kasama ni Kristo, walang kabuluhan ang buhay natin. Sabi nga ng Roma chapter 8 verse 10, pero dahil nasa inyo na si Kristo, mamatay man ang katawan ninyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong spirito dahil itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Huwag po nating kalilimutan to. All of us may hangganan yung buhay po natin sa mundong ito. I was talking to a former principal last Friday. Yung asawa po niya ay kilala ko sapagkat provincial engineer po siya. Pero nung COVID, namatay po si Engineer Sarangaya. So nagkwekwentuhan kami. At kanina, nakita ko po yung post po ng former principal na birthday nung asawa niya ngayon. At sabi niya, happy birthday Dad in heaven. So, ang reality kasi, mga kapatid, may hangganan ng buhay natin sa mundong ito. At sinasabi ni Apostol Pablo, kahit na mamatay man ang ating katawan, okay, mabubuhay naman tayo sa Espiritu. Kaya lang mahirap datnan ng kamatayan na nabubuhay tayo sa kasalanan. Kaya pagsikapan natin sa tulong ng Banal na Espiritu, mamatay man ang ating katawan, pero patay na rin tayo sa kasalanan. At nabubuhay tayo ng kalugod-lugod sa Panginoon. Kasi mas maganda kung sa muling pagkabuhay ay Espiritu, kaluluwa at katawan ang makakapiling ng Diyos. Ang mga taong namatay nang wala pong ugnayan sa Diyos, ang kanilang katawan at kaluluwa ay parehong parurusahan patungo po sa impyerno. Pero tayo na mga kumilala tumanggap sa Panginoon, ang buhay po natin, 3, Espiritu, kaluluwa at katawan, makakapiling ng Diyos. In conclusion, a Spirit-led life gives us the assurance of a righteous life in Christ. Kapag tayo ang pinangungunahan ng Banal na Espiritu, nakatitiyak tayo ang ating pamumuhay matuwid dahil si Kristo ay nasa atin. Wala tayong agam-agam. Wala tayong alinlangan. We have no doubts. Bakit? Because we allow the Holy Spirit to lead us. Now, ito po ang challenge ko sa bawat isa po sa atin. Will you be willing to allow the Holy Spirit to lead you? Papayagan niyo ba? Na ang Banal na Espiritu ang siyang umakay sa atin, manguna sa atin. Siya ang maghari sa atin. And are you willing to be dead to sin, but be alive in the Spirit? Mga kapatid, after nito, we would go back doon sa mga routine ng buhay natin. Pero, ponder the message of the Lord today. Okay? Muni-muniin natin, i-meditate natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Actually, ngayon pa lang, ma-assess nyo na sarili nyo eh. Kasi, katulad ng mga anak ko, dahil walang pasok, pinayagan namin silang mag-gadget. Apag, 10 oras na ng gabi, nakatutok pa rin sa cellphone. Sabi ko, anak, dapat may oras lang. Kasi, pag binigyan natin ng ating katawan para masunod ang layaw natin, kahit hindi tayo kumain, kahit na hindi tayo tumayo, sabi nga nung iba, ihilang ang pahinga. Kasi tutok ka doon sa bagay na ginagawa.
Ako bilang isang pastor, I am also guilty of that. I am guilty of not having enough time. I'm so busy in doing the work of the ministry. I'm so busy in attending to the needs of the lives of other people. And at the end of the day, kulang po ako ng oras para sa pamilya. And I prayed to the Lord. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Hindi tama na ganito. Hindi tama na nagkukulang ako ng oras ko sa inyo. Hindi tama na nagkukulang ako ng oras ko sa pamilya ko. Ministry or your job or your business will always be around. Ang totoo, mamatay na tayo. Mananatili pa rin yung mga bagay na yan. Pero, napakasaklap kung mamamatay tayo nang wala tayong matuwid na relasyon sa Diyos at iniwan natin ang ating pamilya na meron silang hinahanap sa bawat isa sa atin. Kaya, mga magulang, mga kapatid ko, mga kasama po natin dito sa ating pananambahan, are you willing? Or will you allow the Holy Spirit to lead you? And are you willing to be dead to sin but be alive in the Spirit? Tayo pong lahat ay tumayo. Sabi po nung awiting kinanta natin, I give my all to you. Tell me and I'll obey. Pero totoo po kaya yun na ibinibigay po natin sa Kanya ang lahat sa ating buhay. I give my all to you. Send me and I will go for you to the ends of the earth and follow after you. I want the world to know love endures forever. Tell me and I'll obey. This is my greater than sacrifice. Trusting you and not myself. Will always lead to blessing. Lord, have your way in me. Not my will, yours be done. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your course. Hold me now and then forever let me go. My Jesus, my precious Savior. Here I stand. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one in your course. Hold me now and then forever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. Nakatayo tayo ngayon sa harap ng Panginoon at nakahanda ang Panginoon na abutin tayo sa anumang pangangailangan meron tayo. Ngunit tulad ng ating naging pag-aaral, are we willing to allow the Holy Spirit to lead us into His way of everlasting? Are we willing to allow the Holy Spirit to lead us into His paths of righteousness for His name's sake? Ang banal na Espiritu, kailanman, ay hindi mangihimasok sa mga bagay ukol sa ating buhay. But not unless we give Him permission, not unless we allow Him to take over our life, doon lang siya magkakaroon ng kapangyarihan para iayos ang ating buhay, para dalhin tayo sa landas ng katwiran
para tayo makapabuhay ng kalugod-lugod sa ating Diyos. While our heads are bowed down, our eyes are closed, kausapin natin ngayon ng Banal na Espiritu. Kausapin natin ang Diyos. Alam ng Panginoon ang mga struggles, ang mga challenges, ang mga kinakaharap natin sa ating buhay. And maybe this is the right time for the Holy Spirit to take full control of our life. Yes, from the moment we received Christ, the Holy Spirit came to our lives. Pero malibang payagan natin siya na makialam sa ating buhay, makialam sa ating negosyo, makialam sa ating trabaho, makialam sa ating love life, makialam sa ating pag-aaral, makialam sa mga bagay na gusto natin, hindi niya tayo pakikialaman sapagkat kailangan ng pagsusuko ng ating free will para makakilos ng lubos ang Banal na Espiritu sa ating buhay. Are you willing to surrender your life to God right now? Mula sa inyong kinatatayuan, I want us all, if you're willing, to raise up your both hands to God before heaven right now. And talk to the Holy Spirit. Payagan ninyo ang inyong sarili na makipag-usap sa Banal na Espiritu. At makikita natin, Jesus is longing to touch us today. Through the power of the Holy Spirit, He is able to move exceedingly, abundantly, above all which we can ever ask, think, or imagine. But according to the power of the Holy Spirit that is moving in our lives today, here I stand. Within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to what in your voice. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, the precious Savior. Once again, He will stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to what in your voice. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, forever yours. are we really forever belonging to God right now? Panginoon, narito po ang bawat isa po sa amin. Kilala ninyo ang bawat isa. Wala kaming bagay na pwedeng itago sa inyo. At naniniwala po ako, your presence is here in our midst right now. Holy Spirit, come touch your people, I pray. Holy Spirit, heal your people, I pray. Holy Spirit, change our mind right now. Change our hearts right now. Holy Spirit, Holy Spirit, come on. Oh, touch your people, oh Lord. Do a mighty quick work of righteousness in everyone who are here. Holy Spirit, bring us to a higher level of our relationship with you. Oh, hallelujah. Holy Spirit, oh Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. I believe with all of my heart that you are moving in our lives today.
as we surrender ourselves to you, come, fill us. Puspusin niyo po kami ngayon, Panginoon. At hayaan niyo lubos naming maisuko sa inyo ang lahat sa aming pong buhay. Pinapayagan namin kayo na kumilos sa amin. Pinapayagan namin kayo na manguna sa amin. Pinapayagan namin kayo na kayo ang umakay sa amin, Panginoon, upang matupad namin ang plano at layunin ng Panginoon Diyos sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo ang bawat isa ngayon sa sandali po ito. Ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pag-ibig ng Diyos Anak, at ang kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen, Amen. Palapakan po natin. Thank you for joining us. Samahan niyo po kami muli sa susunod na linggo sa ating pong pagpapatuloy ng ating pag-aaral about the book of Romans. God bless you.